This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, kung 100% honest siya, anong sasabihin niya sa'yo? Meron tayong tatlong group sa reading na to. Group number 1, 8 of Pentacles. Group number 2, 9 of Wands. And group number 3, Page of Swords. Ilalagay ko yung timestamp sa comment. So, pwede ka nang pumunta doon. Click mo lang yon. Diretso ka sa reading natin. Kung 100% honest siya, anong sasabihin niya sa'yo? Bigyan ka ng sagot sa tanong na to. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload ko. And sana makuha mo messages sa reading na to. And if bago ka sa channel ko, definitely, welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. Thank you sa mga palagi nanonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko. Thank you din sa nag-member sa Larissa Superstars. Super na-appreciate ko kayong lahat. And thank you din sa nag-follow sa Facebook page ko, Larissa Tarot. Yan, malapit na tayo mag 8K. Bongga, lapit na. Baka ilang tuloy ko na lang, 10K na yun. Pwede. Kulit lang ako. Napangiti ko lang kayo. Siguro mga bukas, isang araw, 8,000 followers na lang. Yes. Timeless naman to reading natin. So, let's see, napanood mo to 2 years from now. Possible iba na yung number ng followers ko noon. Pero timeless itong reading. So, kahit anong time mo mapanood, always naman ang goal natin, i-channel yung messages para sa inyo. Pwedeng gumamit ako dito ng trigger warning kasi 100% honest. Titignan ko triggering ba itong message na to? Hindi mas siguro triggering Sabihin ko lang kung ano nakikita ko. Kung bakit, interpret kong cards para sa'yo. And kung gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email, larissataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Tarot. Yan. So, mag-start ako sa'yo, group number 1. Thank you everyone for being here. And I'll see you on your reading. I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome to your reading group 1. So, back tayo sa topic. Kung 100% honest siya, anong gusto niya sabihin sa'yo? Pinili mo ito Pentacles, so nasa daan ka patungo sa pagyaman. Mga ilang taon na lang. And possible na madami ka matutulungan sa lifetime na to. Queen of Cups na sa ilalim, so loving kang person, matulungin, possible madali kang lapitan, and pag tumulong ka bukal talaga sa loob. Yun lang person, meron ka gustong patunayan, pwedeng sa magulang mo, sa isa lang magulang mo, or sa parehong nanay at tatay mo. Pwedeng palaban ka. Kung partner mo tinatanong mo sa reading, then hindi siya kabado kung ikaw talaga magdedesisyon. Hindi siya kabado kung plano mo ang gagawin nyo talaga. Hindi siya kabado sa mga plano mo dahil alam niya pinag-isipan mo lahat. May trust siya sa'yo na pag sinabi mo isang bagay, gagawa ka talagang paraan. Alam niya may pagkamakulit ka. Hindi ka titigil. Hanggat di mo nakukuha ang gusto mo. Pero may sakaramdam siyang takot kasi alam niya hindi ka mapipigilan. Pag may gusto ka, at pag galit na galit ka, mahirap kang makontrol. Hindi siya komportable pag nag-aaway kayo.
magiging honest ang person, dahil takot talaga siya nakikita kang galit. Parang takot siya nakikita kang galit dahil matapak at tumingin, o hindi mo na siya kinakausap, o parang wala na lang talaga siya, parang nag-disappear na lang siya pag galit ka. O dahil alam niya hindi mo naman siya kailangan. Opposite kasi yung energy ni Queen of Wands and King of Swords, parang isang hot, isang cold. Part sa'yo na parang nag-hot and cold sa kanya. Ngayon, kung di mo partner tinatanong mo, pwede sobrang hinahangaan ka niya. Hindi siya naniniwala wala kang karelasyon kung single ka. Kahit sabihin mo wala, hindi siya naniniwala kasi para sa itsura mo, sa status mo, bagay sa may partner. Yung 8 of Wands card kong communication. So, isa sa mga nagugustuhan ni person sa'yo, yung sound ng boses mo. Tunog. Ngayon, kung magaling ka kumanta, then kung maging honest siya, then talagang yun ang gusto niya sabihin, maganda ang boses mo. Galing ka kumanta. Or magandang boses mo, pleasant, maganda sa pandinig. Or gusto niya taga naririnig ka nagsasalita. Gusto niya taga marinig ang boses mo. Marami siyang mga dahilan para kausapin ka, pero ang totoo gusto lang niya taga marinig ang boses mo. Kaya pakiramdam niya pa nagsasalita ka, yung nakakakilabot sa katawan. Kung ano meaning, no? Nakakakilabot sa katawan. Parang pakiramdam niya may malamig sa boses mo. May something malamig sa boses mo. Na parang nakinikilabutan siya minsan. Ngayon, pag-aralan sa kabang tao na parang kang DJ, para kang announcer, para kang let's say lang, singer, ganun ba yung boses mo? Kailangan pag-aralan mabuti. Yung Ten of Cups family yan so pakiramdam ni person, pag kausap ka niya, parang kausap din niya yung mga family members mo. Kasi lagi mong binabanggit. Pwedeng wala ka ng ibang sinabi kundi mga kapamilya mo, kapatid mo, magulang mo, anak mo, kung meron. Alam niya na proud ka sa pamilyang pinanggalingan mo, mahal na mahal mo sila. Kung mag-i-honest si person, alam niya na mapagmahal ka sa pamilya and uunahin mo kapakanan ng pamilya mo. And alam niya na minsan nahati ka. Sinipipilian mo siya or pamilya mo. Minsan nahati ka. Alam niya yon. And okay lang sa kanya yon. Kasi alam niya na talagang mapagmahal ka sa pamilya, hindi mo papabayaan ng nanay at tatay mo. The World card nandito Baka ni person. Sa'yo na lahat ng mga pinapangarap ng maraming tao. Blessed ka talaga. Blessed person ka sa paningin niya. Maswerte ka. Maswerte ka kasi kung ano man narating mo sa buhay, deserve mo. Pakiramdam ni person, kahit nahirapan ka, kalmado ka pa rin. Pakiramdam ko sa reading, kung meron kang sakripisyong ginagawa para sa isang magulang mo, then ang paghanga ng person sa'yo mataas talaga. Hindi niya alam kung paano mo nagagawa yon na magsakripisyo ng matindi para sa magulang mo. Yung sakripisyo talagang todo. Hindi niya alam kung paano mo nagagawa yun. Kahit na hirap na yung katawan mo, kaya mo pa rin magpatuloy. Pakiramdam ni person, swerte ka kasi kaya pa ang isip mo pag natutulog. O so wala ka namang ginagawa masama sa ibang tao. Excited talaga siyang makita ka. Ni-imagine niya talaga yung moment na magkasama kayo, magkatabi kayo, magkausap kayo. Pero na-excite lang siya sa time na yun na magkikita kayo finally, kung di pa kayo nagkita. Pero hindi niya masabi sa'yo na very proud siya sa'yo. Hindi siya magagalit kung mayroong mga tao magkakash sa'yo. As long as alam niya siya ang partner mo. Kung maging honest siya din, possible, gusto niya sabihin sa'yo na alam niya na may mga tao nagkaka-interest sa'yo. Pakiramdam niya, para ka na rin naging magulang sa kanya. Sa mga panahon na kailangan niya magulang, ikaw nandun. Pakiramdam niya, kung malayo man siya sa magulang niya, parang hindi pa rin siya nag-iisa. Kasi hindi mo naman siya pinabayaan. Kung hindi na kayo magkasama, iba na ang pinili mo, then wala mo siyang ibang gagawin. Hindi niya sisirain yung life na binuo mo.
para sa'yo. Think ko maging masaya siya para sa'yo. Kung maging honest siya sa'yo ng 100%, then gusto niya malaman mo na ang hirap humanap ng kapalit mo. Kung maging honest siya, gusto niya masabi na mas malakas ka kasi sa kanya. Overpower mo na siya. Overpower. Pag nag-power struggle kayo, as a Power Ranger, sa tingin ko na, kaya mo i-overpower ang person mo. Like, i-overpower siya ng boses mo. Like, pag nagsalita ka, ganyan talaga siya masabi. Or, pag nagtalo kayo, on point ka talaga. Damong evidence. Si person, tahimik na lang. Kalmado, tahimik. Yung mga cards ni person nandito. Bigyan mo dito sa kabilang side. Or tahimik. Powerful ka sa paningin ni person. Ay na nga niya sabihin eh. Let's say magkasawa kayo. Nayasi ko siyang sabihin na, ikaw ba lakas mong kumita? Kaya ba sabihin? Kaya ba sabihin? Hindi naman nakakayang sabihin yun. Pag mag-asawa, okay lang yun. Ang feeling niya, mas may kakayanan ka na mag-produce ng kaperahan kaysa sa kanya. Eh ngayon, ikaw nakakakilala sa person or sino man taong tinatanong mo. Ngayon, kung mga tao to, general, ikaw na kanila nakikita na ang dami mong kaya ibigay. Hindi mo kailangan tulong ng mga tao. Judgment nila yan sa'yo. Pwede na sa'yo na lahat. Partner na lang talaga ang kailangan mo. And then, buo na, kompleto na. Partner na lang talaga. Ngayon, kung single ka sa reading, then i-take mo to as a sign na maganda yung ginagawa mo sa life. Silently naman nagsusupport sa'yo si person eh. Kaya lang siyang sabihin. Pero, nandiyan siya sa tabi mo. Very proud siya sa narating mo. Alam niya na bunga yun ng matinding pagpapagod, mga ilang araw ng pagpupuyat, and sobrang pagpasa ng responsibilities, hindi mo talaga binitawan. So, very proud siya sa'yo. Kung honest siya, sana equal siya sa'yo. Sana bagay kayo. Or sana siya ang right partner para sa'yo. Diba, sabi nga ni Kim Chiu yun diba? Ikaw na ba si Mr. Right? Maging 100% honest lang siya. Then yun. Sana siya Mr. Right. Alam mo, sa paningin mo, Mr. Right siya. Hindi Mr. Wrong. Mr. Wrong. Or talagang Mr. Wrong siya before. Sana maging Mr. Right na siya ngayon. Pagkata ko ng message dito, isa lang. Ano, sasabihin sa'yo, kung magpapaka-honest siya, ano ba yun? I'm grateful for this spiritual lesson. Dami niya natutunan sa'yo. Kasi nag-open ang heart niya. Open ang heart niya, like, kung galit siya sa magulang niya, yung natutunan niya magpatawad. Kung mas maalab niya sa maraming tao, open ang heart niya sa pagpapatawad. Nakita niya sa'yo Nakita niya sa'yo kung paano ka nagpatawad or bumangon dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Possible, kung maging honest siya, ito yung bagay na hinahangaan niya din sa'yo. At sa kabila ng masasakit na nangyari sa nakaraan, hindi nagsarado ang puso mo sa love. Open ka pa rin sa pagmamahal, open ka pa rin tumanggap ng love, open ka pa rin magbigay ng love. Kung hindi ka naging bitter sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Very proud siya dito na nakikita niya na yung story na nakaraan mo hindi naging maganda. Nagamit mo para i-redeem mo yung sarili mo. Palakita ka niya ni-redeem mo yung sarili mo. So kung ano man judgment ng mga tao sa nakaraan mo, hindi naka-apekto sa'yo. Nakabuo ka pa rin ng mga tiny world, alam mo yun, small world, mundo na yung reality mo na masaya ka doon. Parang ito yung bumuo ka ng maliit na pamilya and happy ka doon. Very proud siya sa narating mo, very proud siya sa'yo. Yung tingin mo maliit lang yun, sa tingin person hindi. Nakikita niya na nagsikap ka.
And marami siyang expectation pa na in the future, mas gagaling ka pa, mas mag-improve ka pa, mas marami ka pa mga goals na makukuha. Alam niyo, marami sa pangarap na makukuha mo o baka lahat. Medyo confident si person na kaya mo. Kung partner kayo talagang safe and secure na ang pakaramdam ni person sa ikaw partner niya. Parang feeling niya, wala na siyang takot sa laban sa buhay kasi may siyang partner siyang kasama eh. So, ito ako matatakot. Nasa buhay ko yung best person. And ikaw pa yung nakakaalam. Group number 1. Bigyan na kita nung nacho channel ko. Pero I think all good na tayo. Well, siguro ako dito sa reading. If nag-resonate sa reading natin, let me know na lang sa comment. And if gusto mo ng personal car reading, message mo lang ako sa email, larisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Larissa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 2. Subak tayo sa topic. Kung magiging 100% honest siya, anong gusto niya sabihin sa'yo? Charming ka na person, energetic. Kasi mahilig ka sa adventure, mahilig ka mag-travel, and gusto mo talaga ng mga experiences na medyo kakaiba. Thrill seeker, yan. Mahilig ka punta sa mga places na magaganda or mag-travel or pangarap mo talaga yon. Nakita ko mga knights, card to ng action. Card din to ng movement, progress. Meron kang kagustuhan na makapag-travel, may possibility din na pabago-bago ka ng isip, nahirapan ka sa commitment. Ito yung you love the chase. Yan. May pabigla-bigla to si Knight of Wands. So marami ka possible na naging desisyon sa nakaraan na nagpabigla-bigla ka. And okay lang yun. Yes, okay lang yun. O yung person na tinatanong mo, siya si Knight of Wands. Yung pag-aralan, makikita mo ba siya si Knight of Wands? Takot mag-commit, thrill seeker, gusto ng excitement, and then pag nawala excitement, naglalay low. Nakita mo ba siyang ganon? Nakita mo din ba siya very attractive? Medyo itakot sa commitment. Sa pag-aralan mabuti. Sinay to kasi hindi siya desperate Dahil sa energy niya na very playful, very exciting, hindi siya nagmumukhang desperado. Hindi. Mumukha siyang walang pakialam. Mumukha siyang walang care. Wala siyang neediness. Pero pag kasama mo siya, nakaka-feel ka ng excitement. Medyo live in the moment ang energy ni Knight of Wands. Kung siya yung person mo, ganun ang attitude niya. Pagkasama ka niya, parang ikaw lang nakikita niya. Nakafocus sa attention na sa'yo. Pero pag umalis siya, parang may part din na wala. Parang nawala din. Feel mo yung emptiness. Sa negative, tinatawag na itong love bombing. Sa negative. Or hot and cold. Or push and pull. Ganito energy ni Knight of Wands. Gusto niya magkaroon muna kayo ng distance para pag nakita kayo, very excited kayo sa isa't isa. Huwag muna palagi nag-uusap, paminsan-minsan na, or ang tagal mag-reply. Pero pag nag-usap kayo, ikaw lang parang nakikita niya. Masaya siyang kasama, medyo takot lang sa commitment. Kung magpapaka 100% honest si person, ano yung gusto niya sabihin? Takot siya mangako. Ayaw niyang gawa ng desisyon na pwede magbago naman ang isip niya. Kung maging 100% honest siya, gusto niyang sabihin na gusto niya munang makasure. Ngayon, may mga cards tayo dito sa reading.
bibigyan kita ng interpretasyon ko. Ikaw pa rin kasi nakakilala sa person. Ikaw tong person na talaga pinapanood sa social media or doon talaga kayo nagkakilala. Pero ito si Page of Swords, cartoon ng nag-stalk, nag-espiya. So, kung mga tao naman ang tinatanong mo, like grupo ng tao, then stalk ka nila. Yes. Tingnan nila, magiging empress kaya siya. Kabado. Kabado, no? At kasi tinitingnan nila kung ano ng improvement mo. Parang ang laki ng pinagbago mo. Ayaw lang nila talaga sabihin, pero gumaganda ka. Anong sekreto? Kasi nagpapaganda ka talaga. Kung magpapakaanis sa mga tao din, kita nila na madiskarte ka, maparaan ka, and marami kang nalalaman. And yung mga nalalaman mo, i-share mo talaga. Ngayon may tower sa reading, so, ang tower kasi hindi magandang pangyayari. Pag nakaranas ka ng hindi magandang pangyayari sa buhay mo, hindi lalampas ng 5 taon nakakaraan. And kung papakaanas yung mga tao sa'yo, anong masasabi nila na parang nawala lang yung tower na yun. Madali mo lang siyang natanggal. Ito yung parang nabura lang yung problema mo. Nasolve yung problema mag-isa. Or parang yung problema nawala. Or hindi halata sa'yo may problema ka. Kung isang person tinatanong mo, then pakiramdam niya, parang kang tower. Tower ang dating mo sa life niya. Nung umalis ka, nag-iba lahat, parang gano'n. Ayaw sabihin na minala siya, pero may part lang siyang napipil na parang may missing. Pwede minamanifest ka ng person. Pag saan ka minamanifest, parang inisip niyo na pwede pa siguro ayusin yung nasira na tower. Ito po card to ng pagmamadali. Pwedeng atat si person. Tingin ko kasi kaya siya nagmamadali kasi may nakikita siyang competition. Pag hindi siya nagmadali, baka matalo na siya. Ngayon, kung meron ka ng ibang pinapansin, hindi mo na pinapansin si person, medyo si person kabado. Pag nakita ko si tower, nakita ko 8 of Wands, parang yung galit na parang jealousy na parang ines na gusto nang sumabog. May kikim-kim na sama ng loob na parang sasabog na. Parang nagsiselos sa person. Or ikaw yan. Ikaw nagsiselos. Ngayon, ikaw na lang mag-decide. Diba? I'm a tarot reader. Yung card ang papakita na kung magiging 100% honest siya sa'yo. And then sasabihin niya na selos na siya, itigil mo na. Ayusin ko ang sarili ko. Itigil mo na yung ginagawa mo. Itigil mo na pagpapaselos mo. Alam mo, may mga taong sobrang selosa. And mahirap sa kanila pag pinagsaselos mo. Kasi nagingit-ngit talaga. Yung iba nag-iiyak, yung iba hindi makatulog, yung iba talagang stress. Ngayon, ikaw nakakilala sa person. Kung selosa or seloso, siguro, kailangan din ng konting compassion. Diba? Pag alam nating seloso or selosa partner, medyo bigyan natin compassion. Nagdalawang lalaki na dito nag-sparring na. Ano yun? Kasi naunang panahon, ganyan pa naman ng mga lalaki. Pag nagtatalo or meron silang pinaglalabanan, magduduel na lang sila. Yan. So yung parang, sino manalo sa atin? Parang ganyan dating. Sa unang panahon. Pero modern na tayo ngayon. Kaya kailangan na awayan. Feeling niya, may chance pa kayo. Madali lang niya may tataboy ang mga competition. Madali lang niyang ipapakita sa'yo na siya dapat piliin mo. Ikaw nga dito, bumubuga na ng apoy. Okay ba, no? Paano nag-audition? Ano yun? Audition. May gusto niya mag-audition ulit. Audition parang kalimutan na yung tower and parang back na lang to zero and balik ako sa life mo and then parang wala nangyari. Yung itsura lang ng card parang wala nangyari and back lang sa beginning. Ace of Cups Card ito ng gusto niya ng new beginning. New beginning, magsimula kayo ulit. Na parang walang nangyari. Kung magpapakaano siya,
Ayaw na niya pag-usapan yung nakaraan. Gusto niya nga magsimula kayo ng panibago. 2 alas na sa readingan. Magdulo sa dulo. Ace of Pentacles sa Ace of Cups. So, opportunity yan. So, kahit sa tumingin, nakakakita si person ng opportunity. Para sa inyong dalawa. Ito nanonood, ito naglalaban na. May the best man win. May the best man win. Yung 2 of Wands, card yung decision. 10 of Wands, card yung nahihirapan. Nahihirapan si person mag-decision kung babalik ba siya or magbubuan na siya. Kasi parang unforgettable ka sa kanya. Basta naman si Queen of Cups sa reading, sign na itong nahihirapan si person, kalimutan ka. Tinaray naman niya. Hindi niya maiwasan na hindi ka isip-isipin, balik-balikan. Kahit siguro yung mother niya ikaw gusto. Kasi dito sa Empress. Dalawa lang yan eh. Gusto ka ng mother and kapatid niya. Or isa kang single mother or solo parent. Yung mga possibility. Or na-imagine talaga ni person na maging nanay ka ng anak niya. Or maging tatay ka ng anak niya. Kung meron na kayo na malakas, reading mo to. Kung meron kayo naging anak. Think ko lang, medyo nagising si person sa katotohanan na parang siyang may mali. Parang siya lang. Ako hindi ako nag-judge. Alam mo yun. Think ko na siyang may kasalanan. Mataas na doon. Meron lang energy na parang alam ni person na siya may kasalanan. Kung papakaanan siya din, yun na talaga. Aminin niya na ako may kasalanan. Ako talaga. Sinisila kita pero ako talaga. Ako may kasalanan. Ngayon tingnan ko kung mag-add pa ako ng cards. Siguro ma-appeal ka, group number 2. Ma-appeal ka na person. May possibility habulin. Lapitin. Lapitin ng mga Knight of Wands. Pwedeng lapitin ka. Papansin ko lang sa itsura ng mga cards mo. Pagkatapos ng isang connection, pwede ka magsimula ng connection ng mabilis talaga. Ngayon, bibigyan lang kita ng nakikita ko. Hindi ko nakakaalam. Mabilis ka ba magkaroon ng prospect? Options? Like, 2 linggo, 1 buwan, meron na kaagad. Parang ang bilis na nga. Pwede naranasan mo na katatapos ng isang relasyon, meron na agad na kapalit. Or, pwede mo mabalik din sa ex mo. The possibility, nangyayari yun sa love life mo. Bumabalik ex mo pag may partner ka na. Ngayon, pag-aralan, sino ba tong person tinatanong mo sa reading? Think ko lang kung magpapakaanan siya sa'yo na nakikita ko sa mga card. Na-challenge siya pag may nakikita siyang ibang mga taong malapit sa'yo. Yung feeling na yun, pwede siya mag-manifest like galit, selos, or na-challenge. And ikaw nakakakilala sa person. Kung papakaanis lang siya, gusto niyang sabihin na minsan selos talaga siya at hindi halata, hindi niya pinapahalata. Minsan parang gusto niyang mag-compete. Minsan gusto din niya na pagselosin ka. Ngayon mag-add ako isang message dito bago ko i-close reading natin. Nako lang. You and I were too young. Si Knight of Wands, medyo young energy. Nasa lang, bata ka pa. Baka kasi bata ka pa. Kung nasi bata ka pa ng sarili. Kung siya seryoso in love life. Bata ka pa. Like kung bata ka pa, syempre, wala akong control kung sinong nanonood sa videos ko. Page of Swords, syempre baka curious ka. As a responsible tarot reader, paalala lang yan. Kung bata ka pa, i-focus mo muna attention mo sa mahalagang bagay. Yes. Para to sa mga young adults, mga bata pa na, mga teenager, nasa 20s, nasa very young age.
Okay lang yun. Normal magselos, yes. And kung nahirapan ka sa emosyon mo, nandiyan naman ang mga parents. Kaya lumalabas yung mga Empress dito and Queen of Cups, di ba? Kung kailangan mo support, emotionally hirapan ka sa pinagdadaanan mo. Magtingin ka sa paligid mo ng loving and supportive na mga tao. Kung lumalabas si Queen of Cups, para siyang counselor. Alam mo yun, para siyang tao na makikinig sa'yo and hindi ka pababayaan. So, payo ko lang yan kung dumadaan ka sa problema. Huwag mo suluhin. Paalala lang yun. Diba? May pagkakataon lang akong paalalahanan ka. Kasi nandito ka sa reading ko paalala ko lang yun sa'yo. Kung nandito ka sa masalimuot na mundo na masalimuot na mundo ng love life. Pag bata ka pa, okay lang magka-love life. Wag lang masyado na, alam mo yun, kim-kimen, dibdibin. Hindi kailangan yun. Yes, kasi bata ka pa. Kung bata ka pa, kasi you and I were too young baka bata ka pa. Payo ko lang yun. Yung kung nasa tama ka ng edad, adult, nakakapag-isip ka na, then alam mo na yan, kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Hindi ka makakarating sa sitwasyon kung nasan ka kung hindi ka, diba, nakapag-desisyon ng para sa sarili mo. Kaya mo yan. Think ko lang, kung magpapaka 100% honest si person, feeling niya, kahit anong edad niya pa, kahit anong edad mo, ang edad niya, para pa rin kayong mga bata. Nakapipil niya para kayong bata. Pag nag-aaway kayo, para kayong mga bata. Minsan masaya, minsan nakaka-stress. Tinignan niya, may kailangan pa siguro mangyari. Hindi pa siguro ganun ka-mature kayo pareho para mag-handle ng relasyon. Pero, pwede man siyang gawang paraan. Pag-aralan mabuti. Pag siguro ako at sa reading group number 2, close ko na reading dito. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email lanisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lanisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste! Welcome to Reading Group 3. Subak tayo sa topic. Kung magiging 100% honest siya, anong sasabihin niya sa'yo? So, napili mo si Page of Swords. Sa'yo siya na nakaranas ka ng medyo mahirap na childhood. Medyo lang. Medyo. Ang pinaka-negative na manifestation nito, bullying, yan. Pinaka-negative yun, bullying. Pag mahal lang, more lang hindi masyadong magandang childhood. Mayroon lang something sa story ng bata ka. Possible matalino kang person, possible bata ka pa lang, medyo nakita na talaga yung pagiging matalino mo. Mausisa ka, curious, and active sa social media or like ka talagang nasa online. Mahilig ka mag-aral, pwede din na mahilig ka magbasa, magaling ka sa communication, mabilis ang takbo ng isip mo, witty. Yan. Page of Swords card din to ng gossip. Alam mo yon, mga chismisan, chika-chika. Kahit nasa reading mo, maingay sa background. Aminado. Oh, hindi mo sa akin yun tahimik sa bahay ko Apoy tila kita. Kapag nakita ko si Page of Swords, ganun ang energy niya sa akin More chika-chika, more chismisan, more kwento-kwento. Wala masama doon. Doon tayo nagbabanding diba? Ikaw pa nakakaalam. Ikaw ba yung tipo ng tao na nahirapan ka mag-connect sa mga tao? Or gusto mo talaga na makapagkwentuhan, makapag-usap? Ano pag-aralan? Ngayon dahil curious kang malaman. Ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo kung honest siya? Yan yung titingnan natin sa reading. So, bigyan ka mga cards sa reading. Meron ditong Queen of Cups and Queen of Swords. Dalawa na agad Queen. May Knight of Swords. Ang daming tao, diba? Chika-chika talaga dito. Ang daming tao Ito pa sa Strength card. Diba? Dalawang Strength card.
maganda naman siyang card. Ace of Swords, clarity. Pwede may hinahanap kang katotohanan na may gusto kang malaman about sa isang pangit na pangyayari. Pwedeng ito talaga nangyayari sa life mo. Marami kang parang iniimbestigahan, inaalam. Marami kang mga question mark sa life mo. Mga pangyayari sa life mo na hindi nabigyan sagot. Kung magpapakaanan sa mga tao, gusto na sabihin na naintindihan ka nila kung bakit pinipilit mo mahanap yung sagot sa mga hindi magaganda nangyari sa nakaraan. At kung naintindihan nila kung marami kang tanong, marami kang gustong malaman. Para to sa mga nangyari sa nakaraan, kung let's say, merong hindi maganda nangyari sa pamilya, pwede may mga tanong pa talaga sa isip mo. Tungkol doon, suso na lang sabihin sa'yo, magpapakaanan sila na kailangan mo sigurong tanggapin na may mga tanong talaga na hindi masasagot. Basta hindi masasagot sa time na gusto mo masagot. Darating ang sagot sa'yo sa time na kailangan mo malaman. Kaya napapansin nila na pag hindi mo nakuha ang sagot na gusto mo, medyo nahirapan ka, nag-struggle kang tanggapin, parang gusto mo malaman agad ang sagot. Kasi makulit na energy yan si Page of Swords. So, may possibility na may mga question marks sa life mo. And kung papakaanis yung mga tao, gusto nang sabihin sa'yo na okay lang din na talagang magtanong ka, okay lang din maging makulit ka, okay lang din kung gusto mo malaman ang sagot. Okay lang yon. Okay lang yung mga action na yon. Naintindihan ka nila. Parang gusto lang nila sabihin sa'yo, naintindihan ka nila. Kung marami kang tanong, marami kang gustong malaman. At yun, naintindihan ka ng mga tao. Yung Knight of Swords, para siyang level up ng Page of Swords. So, makikita nila yung leveling up mo. Yung pag-improve mo, magkaroon ka ng improvement. May improvement na nangyayari and mabilis ang improvement mo. From Page, naging Knight, naging Queen. Ngayon, kung mother ka, ay may mga anak ka din, isa kang disciplinarian or isa kang tao na marunong mag-alaga talaga ng bata. Kung isa kang magulang. Ngayon, kung let's say lang hindi to para sa lahat pero let's say adopted ka. Na hindi halata na adopted ka na anak kasi parang nag-blend ka na talaga sa pamilya. Kung naman dalaga ka nagpaplano kang mag-adopt, then magpapakaanas sila, gusto na sabihin sa'yo na kaya mo naman talaga maging magulang. I mean, kaya mo magpalaki ng bata kahit walang partner sa paningin ng mga tao. Kaya mo maging parent or isa kang good parent kung parent ka na ngayon. Napansin ko lang para mataas dito, feminine energy. Si Queen of Swords nga lang masculine dito. So, compare ka na LGBTQ. Ibigay ko lang kasi may mga rainbow. May rainbow doon. Kasi ako tumingin, rainbow nakikita ko Eh, let's say lang, part ka na LGBTQ. Lover's card to, dalawang queen nasa reading And anong gusto sabihin sa'yo ng mga tao? It's okay. Ano yun? It's okay. Yung mga tao malalapit sa'yo din, gusto na sabihin sa'yo na it's okay. Huwag ka matakot. Parang huwag ka matakot kung ano man yung nararamdaman mo. As yung sanggap mo sa sarili mo, then kung dapat ipangamba. Kasi Page of Swords ka pero gusto mo talaga maging Knight of Swords. Ano ba yan? Or kung LGBTQ, pwedeng kayong dalawa yan talaga, yung dalawang queen na magkaharap. Walang problema doon. Think ko, wala naman masyadong issue kung yun ang nagiging issue mo. Kasi takot ka. Alam mo yun, kami takot ka sa bagay na to. Sensitive topic to trigger warning. Kaya hindi to mag-resonate sa lahat. Think ko lang, gusto na sabihin sa'yo na ay masama kung yun talaga ang gender preference mo. Makakatulong lang sa'yo is maging honest sa sarili mo. Kung yun talaga, kung hindi ka para ready na sabihin sa pamilya mo yun, then wala masamang i-keep mo yun sa sarili mo. At napapansin nila yun Like kung member ka LGBTQ, kahit itanggi mo, nahalata nila. Papansin nila sa'yo na may kakaiba sa kilos mo, may kakaiba. Parang may nahalata lang sila sa galaw mo.
Para lang yun sa mga members ng same gender relationship or same gender. Hindi para sa lahat. Kaya, ibigay ko lang sa sarili. Ngayon, kung may tao kang tinatanong, kasi LGBTQ ka and may tao kang tinatanong, kung magpapaka-honest siya sa'yo, anong gusto niya sabihin? At sa tingin niya, you are a loving person. You are protective. Protective ka sa kanya and napapansin niya na mini-mirror mo yung galaw niya. Nagmi-mirror rin kayo. Like, pag magkasama kayong galaw niya, kakasabay kayo ng galaw. Para sumasayaw. Kung magaling kang magsayaw, gusto niya sabihin sa'yo, magaling ka sumayaw. Yes, and magaling ka sa pormahan. Maangas, mga gano'n. Ngayon, LGBTQ ka sa same gender, so pwede naman lalaki and then nagkakagusto sa lalaki, okay lang din yun. Or kung ano man gender na yun, marami yun na. Magpapaka-honest siya. Gusto niya sabihin sa'yo na you are unique. Lover's card na nakita ko yung sarili, sa niya na isa kang great listener na parang napapalapit sa yung mga tao na hindi nila maipaliwanag talaga bakit. Pero sa pinakamalalam, dahil para ka talagang person na nandun, hindi ka basta-basta nag-give up sa connection, loyal ka and dedicated, malalim ka magmahal. Minsan mahal mo pa yung tao kasi mahal mo yung sarili mo. Pwede sa'yo sa mga gusto niyang sabihin sa'yo. Isa kang great listener, parang mas mahal mo pa yung ibang tao kasi sarili mo. Grabe ka mag-sacrifice. Na parang, kailangan mo matuto ng boundaries, kailangan mo mag-no minsan. And kung naabuso ka, nabubuli ka, minsan ka lang mag-stand up ka para sa sarili mo. May naawa si person para sa'yo. Kasi alam niya nagkakaroon ka ng conflict. Pwedeng conflict sa labas, conflict din sa internal. Parang sarili mo na yung kalaban mo. Makaramdam siya sa'yo ng compassion. Kung partners kayo, then mahal ka niya talaga. Love ka niya. Kung partners kayo, sarili, may pagmamahal siya sa'yo. Na kahit ano pa sabihin ng ibang tao, wala siyang care. Sa'yo lang siya nakatingin. Napapansin niya, attentive ka sa pangangailangan niya. Hindi pa siya nagsasalita, alam mo na. Or konting sinasabi pa lang niya na para may problema siya dito, sinsolve mo na. Napapansin niya na, grabe ka mag-care. Strength ka nandito sa reading. Gentle ka na person. Like, let's say malaki kang tao. Like, let's say lang. Hindi manigante. Let's say lang malaki lang. Gentle ka pa rin gumana. Pinakita ko sa strength card. Chika ko lang. Pinakita ko sa strength card. Na-imagine ko talaga to. Yung parang matangkad ka, di makasama maliliit. And experience ko yan. Na-experience ko sa office dati. Matangkad kasi ako eh. Tingin ko, meron kang insecurity sa body. And kung kapaka-honest ang person sa'yo, gusto niya sabihin sa'yo na hindi naman issue yun eh. Gusto niya lang malaman mo na hindi issue yun sa kanya. Ikaw lang nakakaisip ng issue yun. And ikaw nakakaalam kung ano yung possible insecurity mo sa sarili mo na feeling mo hindi tanggap ni person. I-message lang sa reading, accepted ka niya kung ano nakikita niya sa'yo. Like, accepted ka niya kung ano yung nakikita niya sa'yo as a person. Siyempre sa card yun ng intuition. Pwedeng intuitive ka na person. And very gentle ka na person. May opportunity naman talaga para sa inyo. Pwede naman talaga kayo ng person na tinatanong mo sa reading. Ayaw mo lang tanggapin. May takot ka lang. Kung maging honest siya sa'yo na gusto niya sabihin na always man may love doon eh. May care doon and may love and concern. Tingin ko marami nagpunta dito sa group 3. Complicated ang love story. Ano mo yun? Complicated. Sa paningin ko lang based sa card. Kasi parang dami-dami tao dito. Gusto mo kalaban natin dito. Dami-dami tao dito. Ngayon, kung sino yung 5 tao na yun, pag-aralan mabuti. Strength card nandito. Strength card na nandun. So, pwedeng kayong dalawa, very strong individuals. Nagtagpo kayo. Anong gusto niya sabihin sa'yo kung magpapakaano siya? Kung magpapakaano siya,
Sa tingin niya, wala ka man dapat patunayan sa kanya. Kung nape-pressure ka na, patunayan ang sarili mo, ano mo yun, hindi mo kailangan maging perfect para sa person. Accept ka niya kung sino ka. Actually, inahangaan ka nga niya. Secretly, inahangaan niya yung strength mo. Resilience, yan. Strength ng character. And gentleness. Pakiramdam niya napaka-gentle mong person. Like parang higante tapos napaka-gentle mo. Pag sinabing gentle, like kung let's say lang hindi lang sample, let's say matalino ka and then may mga kasama ka na, let's say lang, nahihirapan sila sa bagay na pinag-uusapan. Hindi ka nagpapakita na nainis ka sa mga tao na hindi ka na naiintindihan. Nag-a-adjust ka, depende kung sino ka harap mo. And kung magpapaka-honest siya din, gusto niya sabihin sa'yo, nahalata niya na nag-a-adjust ka sa mga tao. Nag-a-adjust ka sa pangangailangan ng tao, nag-a-adjust ka sa mga kausap mo. Ayaw mo ipahiya yung mga tao. Tingin ko, sa pinaka-energy reading, more lumalabas yung respect na person sa'yo. Kasi nga dito, paano mo nagagawa yung mga bagay na nagagawa mo? Na parang gentle ang dating, effortless, parang walang pressure, parang nagpo-flow ka lang talaga, parang nagpo-flow lang lahat. Tingin ko, nakuha mo respect ng person tinatanong mo. May respect siya sa'yo dahil nakilala ka niya. Nakakalapit kasi siya sa'yo, nakita niya kung paano ka gumalaw, kung paano ka makisalamuha sa tao. So, nakuha mo respeto niya. Okay, so tayo dito ng isang message para sa group number 3. Tingnan natin na. Ang tinatanong kasi natin dito, kung magiging 100% honest si person or yung mga tao, anong gusto nilang sabihin sa'yo? I know that I crossed the line with you. Marami na meaning yung cross the line. Diba sabi ko nga, kung pili mo na abuso ka, kailangan matutunan boundaries. Mag-no minsan. Cross the line, pwedeng friends to lovers to Pwedeng friend mo to, then naging lover, or may something lang doon sa magkaibigan, then naging lover, or yun talaga yung pinaka-issue. Cross the line. May napanood ko sa video before, alam mo yan, alam ko na matalino ka. Page of Swords. Naalala ko lang, pag sa video, sa naalala ko story, hindi ko na maalala kung sino ba yun nagkukwento. Story na naalala ko. Dinala siya ng tatay niya dun sa parang isang place. And then, nagbuhit yung tatay niya ng line. Nagbuhit lang siya ng linya. Mag-ama sila. Sabi ng tatay niya, anak, dito lang kami. Dito lang kami sa kabilang side. Pero ikaw, gusto ko, i-cross mo yung line. Cross mo yung line. So, hindi niya pa nag-gets nung time na kasi bata pa siya. Pero nung huli na-realize niya na, minsan may isa talaga sa pamilya, kaya maglakas loob. I-cross ang line. Ano ba yun? Cross ang line meaning, mag-ibang direction, yan. Ito yung break the generational curse. Medyo mahirap siya kung ikaw ang una sa pamilya. Okay lang siya. May isa talaga sa pamilya na maglalakas loob na i-cross ang line na yon. And kapag kinross mo daw yung line na yon, mas makakatulong ka sa mga kapamilya mo nakaiwan doon sa kabilang side ng line. Nakawala silang courage, lakas ng loob na i-cross yung line. Yung cross ang line, parang lumabas ng comfort zone, mag-try ka ng more, alam mo yun, do something na big, yan, or abutin mo yung dream, yung pangarap mo talaga. Sa ganung paraan, mas matutulungan mo yung pamilya mo. Kasi kung mananatili lang kayo nasa kabilang side ng line, walang maglakas loob, then, kung ano yung nakasanayan ng pamilya nyo, nandun lang talaga kayo. Pero yung utos ng tatay niya, kaming lahat may iwan dito, pero ikaw, i-cross mo yung line na yan. And nag-guess niya yun. Parang bilin sa kanya ng tatay niya. So, tinandaan niya, tinatak niya sa isip niya, kinross niya yung line. So, naging mayaman siyang person, naging matagumpay siya. And pag-cross niya ng line, may sumunod sa kanya. Nagsunuran yung mga kapatid niya. And that's naging matagumpay. Inaalala ko lang story ng cross that line. Parang gano'n na. Kung maging honest sila sa'yo, 100%, then people nila, ikaw
ikaw yung anak na yon na magkukas ng line, or ikaw yung tao sa pamilya nyo na gagawa ng something big, abutin mo yung pangarap mo, o ikaw yung i-redeem mo yung pangalan ng pamilya nyo. Medyo malalim mabigat. Bigat ng channel yun. Kung magpapakaanas lang sila din, medyo mataas sa respeto nila sa'yo bilang isa kang tao na mataas ang pangarap, and nakikita nilang aabutin mo talaga yung pangarap. Kahit mag-isa, gagawa ka ng aksyon para sa pangarap mo. Puno-puno kang potensyal, hindi mo sasayangin ang potensyal mo. Tingin ko, kung maging honest lang sila, maririnig mo sa mga tao, puro compliments, papuri, yan. Kung maging honest lang sila, sabihin nila, parang, puti ka pa. Puti ka pa, nagawa mo. Mga ganun. Or, sana ako din kaya ko. Mga ganun. Yung mga maririnig mo sa mga tao. Ngayon, kung sa personal love mo, anong maririnig mo sa kanya? Ano yung gusto niya sabihin siya, magpapaka 100% honest siya. Gusto din niya i-cross ang line na yun. Katulad mo, gusto din niya abutin mataas yung pangarap. Ano mo yun? Gusto niya, ayaw sabihin gusto niya maging katulad mo, pero gusto niya gawin din yung best para sa sarili niya. Na-inspire mo siya. Na-inspire mo siya na abutin mataas sa pangarap niya. More ito, na-inspire mo yung person to be a better person. Kung gusto niya, makross niya yung line, or sabay kayo, or pareho kayo umangat sa buhay, pareho kayo maging matagumpay, and inabot niyo na yung mataas na level na yun din. Pag umayon ng tadhana sa inyo, then pwede kayo. More complicated love story yung tingin ko dito. Na mo yun. Pag siyang complicated, medyo mahirap, maraming kakalabanan. At kung magpapakaana siya sa'yo, gusto niya sabihin na mahirap talaga yung connection niya. Very complicated. Pero hindi na mahalaga yun, diba? Mahalaga na sa puso. Kung nagmamahala naman kayo, mahal niyo isa't isa, alam niyo na yun. Ito na talaga yung ikaw nakakaalam. Kayo lang dalawa. Kayo lang nakakaalam. Hindi na kailangan malaman ng ibang tao mahal niyo isa't isa. Basta alam niyo mahal niyo isa't isa, okay na yun. But I think all good na tayo. Kaya siguro ako dito sa reading. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo na ako sa email, dalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Dalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste!